Yes, alright mga minamahal, eto pag-usapan natin. Nagsalita po si Representative Percy Sendanya. Yan, yung sinasabi nilang ano daw, tawag dito. 'Di ba? Ito yung nilait ni Bato de la Rosa natatandaan ninyo na ngiwi daw, kung ganun daw. Without knowing na itong si Representative Percy sa Sendanya ay nagkaroon po ng mild stroke. So ngayon, pag itong mga DDS, yung mentality nila, talagang hindi natin malaman kung Pilipino pa ba tong mga to. Pagtingin nila sa isang tao na kangiwi, ibig sabihin gumagamit na, nagbabato na. Without knowing, paano pala kung yung taong yan ay merong person with disabilities? 'Di ba? Paano pala kung yung taong yan ay nagkaroon ng sakit? 'Di ba? Nakaganon, ngiwi, bangag agad. 'Di ba? Yan yung typical mindset ng mga DDS O ngayon, nasa na si Bato? 'Di ba? Hindi na nagpakita. Oh, nawawala. Oh, may underground na yon. Oh, ngayon, sige, pag-usapan natin. Kasi itong si Sara Duterte, nag-a-assume na 'di ba na maging presidente ng bansang Pilipinas. Oo, excited na siya. Excited yung lola ninyo. Ngayon, tama naman tong sinabi niya ni Percy. Sabi niya dito, unahin muna niyang paghandaan yung pagharap sa accountability pagdating sa confidential at intelligence funds, which is totoo, mga minamahal. Kasi ang dami niyang issue Sobrang dami niyang issue, pero mas inuuna niya ang maging presidente ng bansang Pilipinas. Sabi ko nga sa inyo sa kaninang vlog ko, yung leadership, ini-earn po yan. Hindi yan ninanakaw. 'Di ba? Hindi yan inaabangan, ini-earn yan. Galing sa mamamayang Pilipino. 'Di ba? Kasi itong si Sara Duterte is very well prepared na daw, very willing, very atasado. Kumbaga sa madaling sabi, parang willing to take oath na itong si Sara Duterte. Pero baka naman VP, oo, bago ka mag-assume ng presidency, baka pwede mo munang paghandaan yung issue mo sa confidential funds mo at intelligence funds mo kung saan napunta. 'Di ba? Kasi mas inuuna mong maging power grabber Mas inuuna mo yung maging hangol, uhaw sa kapangyarihan instead na maging seryoso ka as a public servant. Ni hindi nga namin alam kung saan mo ginastos ang confidential funds. Ni hindi nga namin alam bakit zero out ng Kongreso. Ni hindi nga namin alam bakit may mga hindi nagtutugmang mga reports. Ni hindi nga namin alam kung bakit walang transparent breakdown yung confidential funds mo. Sa pagiging presidente, prepared ka, pero sa confidential funds mo, 'di ba? Hindi ka nagsasalita, hindi ka tahimik. Tahimik ka sa confidential funds mo. 'Di ba mga minamahal? So makikita natin na itong si Sara Duterte is meron talagang tawag dito, meron talagang ugali na tawag dito, ano siya power grabber. Well, kung sa bagay, nung INC rally nga, 'di ba? Naalala ninyo, nung INC rally, nakabarong na siya. Yung third day, nakabarong na. Tapos, ang dami mga vloggers ni Sara Duterte ang nagsasabi na, the end is near. Huwag ka daw umalis ng bansang Pilipinas, Sara Duterte. Dahil magiging presidente ka na, 'di ba? Paano magiging presidente ang vice-presidente natin na laging nasa galaan? Sige nga, laging nasa ibang bansa, laging nasa event, laging busy sa other engagement. Pero yung mga pinaka-crucial niya na dapat hinaharap sa bansang Pilipinas bilang dating education sector, 'di ba? Sa DepEd issues niya, funds transparency niya, accountability niya, lagi siyang no comment. 'Di ba? Laging understudy, 'di ba? Not my priority. Yan ba yung gusto niyong maging presidente ng bansa Pilipinas? Pag binabagyo, nandoon nanonood ng Taylor Swift concert. Yung bagyong Tino, ano yung ginawa niya? Mas nauna pang umattend sa mga parties, event, kaysa tumulong. 'Di ba? Hindi kami galit, Sara Duterte. Napapamura lang talaga kami sa ginagawa mong trabaho na instead makipag-cooperate ka, instead na tulungan mo si PBBM,
Instead, sana na nagtutulungan kayo. Kasi 'di ba ang pagiging vice presidente is role yan eh. 'Di ba? Do your task, do your duties, pero hindi naman, yes, maging prepared ka for emergency, pero hindi mo dapat gawing ambisyon yun. 'Di ba na kung sakaling mategi si PBBM, yes, ikaw yung papalit, pero wag mong gawing ambisyon yun. Yun lang naman yung sa amin eh. 'Di ba magtrabaho ka muna ngayon, ba't hindi mo na lang antayin na mag-step down si President Bongbong Marcos? 'Di ba bago ka mag-assume na maging presidente, ba't hindi mo lang antayin na mag-2028 national election, tumakbo ka? Or baka naman meron kang hinahabol kasi this February 6, baka ituloy na yung impeachment tungkol sa'yo. Yan ba yon? Nagtatanong lang tayo mga minamahal paano kapag kakatiwalaan ng mamamayang Pilipino kung yung accountability mo nga hindi mo masagot-sagot ng maayos, hindi ka nga makaharap-harap, kung sa confidential funds pa nga lang, hindi ka prepared sa pagiging presidente pa kaya? Kung sa intelligence pa nga lang, hindi ka ready, sa mga explanation, hindi ka nakakapagsalita, paano ka magiging presidente niyan? Diba itong pattern ni Sara Duterte, paulit-ulit na to. Hindi na ito nila isang beses ginawa eh. Ginawa na nila ito before. Oo. Mga minamahal, yung pabagsakin si PBBM, doon pa lang kay GMA, yung naglilibot si GMA, si Aling Maliit. 'Di ba sa Congress, patalsikin si House Speaker Martin Romualdez, tapos siya yung ipapalit na House Speaker of the House, para nang sa gayon, 'di ba, makontrol niya ang buong Senado, tapos madaling ma-impeach itong si PBBM. 'Di ba naglilibot na si Aling Maliit, kaya nga na-demote yan eh. O, sino ba si Aling Maliit? 'Di ba yung magaling sa political tactics? Oh, yung magaling sa mga backdoor negotiation. At meron din history ng power grabber. And we all know na itong si Aling Maliit is known for allied na mga Duterte. 'Di ba nagigets niyo yung punto mga minamahal? So mga kababayan, ang ibang leader natin ay abala sa totoo at malalim na problema ng bansa. Pero si VP Sara Duterte, hindi natin nakikita sa ganong sitwasyon. Kasi mas inuuna niya pa ang kanyang ambisyon kesa humarap sa mga audit, magpaliwanag sa accountability, ipaliwanag kung ano nga ba ang katotohanan. This alone says so much, to be honest with you guys. Kasi ang leader, hindi inuuna ang pangarap sa pwesto. Ang tunay na leader, inuuna ang tungkulin bago ang ambisyon. 'Di ba? Inuuna ang transparency. Inuuna ang accountability at hindi takot sa accountability. Kaya kung matino itong si Sara Duterte, why would you assume to become a president of the Republic of the Philippines na in the first place, hindi mo nga kayang panindigan ang sarili mo? Nakikita mo ba yung sarili mo, VP? Nagmumukha ka lamang desperada. Sa ginagawa niyong rally, sa ginagawa niyong pagbababagsak kay PBBM, nagmumukha ka lang desperada. Maawa ka sa sarili mo. Bigyan mo ng respeto yung sarili mo. Friendly advice lamang bilang mamamayang Pilipino. Alright, kayo ano masasabi ninyo mga minamahal? Anyway, it's me again, Alicia nyo. Nagbabalik muli para sa ating panibagong video. Maraming salamat at ingat mga kababayan!